Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. Praise to Jesus. Maraming salamat po sa glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah sa namang magandang araw sa bawat isa. Hallelujah sa isang araw na laman ng pakikinig ng salita ng Diyos. Wag po nating kalilimutan ang ating spiritual food. Hindi lang po ito ginagawa during devotion but also in your personal quiet time. You open the scripture. Let the scripture be our guide, our principle every day. Hallelujah. At naniniwala tayo, hindi tayo mapapahamak. My people are destroyed because of lack of knowledge. Kung naalala niyo mga kapatid, bakit napahamak ang tao noon? So, alam natin, Hosea 4:6, because of the lack of knowledge. No? Ngayon tuloy natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Roma, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Nasa chapter 2 na po tayo. Praise the Lord for that. At tunay nga punong-puno po ang aklat ng Roma ng mga mensahe na nagpapaliwanag patungkol sa ating pananampalataya. As a recap ng ating mga napagdaanan ng pag-aaral sa chapter 1, na-meet natin ang tinatawag nating mabuting balita, the gospel, ang ebanghelyo, na pinaliwanag kung ano ang nilalaman ng mabuting balita. Ikalawa, pinag-usapan din natin yung righteousness of God, also known as justification. So the righteous act of God is to save. No? Hallelujah. Next, yung ugat ng kasalanan at yung manifestations ito. No? Na habang tumatagal, palala ng palala. And then yung tinatawag nating puot ng Diyos. Hindi galit puot. Yung matinding galit ng Diyos na sabi nga natin, na nadadagdagan bawat araw. It is like a volcano. Nabigla na lang pagdating ng araw, ito ay ihahayag ng Diyos. There will be that day of judgment to all the people of the world. Hallelujah. So ngayon pag-uusapan natin, sino ba ang matuwid sa harap ng Diyos? Sino ba ang matuwid sa harap ng Diyos? So ang ating pag-uusapan ay mula sa ikalawang kabanata ng Roma, talatang 1. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat sa kalakasan, sa kalusugan, sa aming mga provision, Lord, na binibigay mo sa bawat araw. Hindi ka nagkukulang. Maging Panginoon sa mga mahal namin sa buhay na kasama namin, o Diyos, sa trabaho na binigay mo sa amin. Maging Panginoon sa kabuhayan na patuloy mong pinagpapala. O Diyos, tunay nga Ama, nabuksan mo ang pintuan ng langit at patuloy na ibuhos ang mga biyaya mo sa mga tao na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy nga Ama na kami linisin mo sa lahat ng kasalanan na aming nagawa, o Diyos, at huwag mo pong hayaan na kami, Panginoon, ay maging bulag o bingi, Panginoon, sa nais mong ipahayag sa amin at sa nais mo na aming sundin, o Diyos. Huwag mo pong hayaan, Ama, na tunay nga, o Diyos, talikuran ka namin. Huwag mo pong hayaan, o Diyos, na hindi ka namin parangalan, pasalamatan sa iyong kabutihang loob. Ama, dalangin ko po, o Diyos, na kami po'y maging mapagbantay, gising ang isip, Panginoon, na ang lahat ng ginagawa namin, o Diyos, kung di ayon sa pananampalataya ay kasalanan. So Lord, we pray that every decisions, every action we do today, hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon, will be an act of faith, act of love sa iyo, Panginoon. So thank you, Father, Lord. Continue to protect ang mga kapatid namin, o Diyos, na nagtatrabaho sa kanilang paglabas, sa kanilang tahanan, at sa pag-uwi nila, Ama. Lord, I pray, O God, they come out COVID-free. Lord, we pray, Lord, that they go home COVID-free, O God, in the name of Jesus Christ. And Lord, always reminded us, O God, hallelujah, na tunay nga, Panginoon, hindi kami nag-iisa, lagi ka naming kasama.
Walang pagsubok na hindi namin kayang harapin, O Diyos, at kung di namin kaya, Ikaw, O Diyos, ang gagawa ng daan para kami, O Diyos, ay mapagtagumpayan ang lahat ng ito, Panginoon. We also pray for all the mothers, Panginoon, sa mga nanay, Panginoon, na pagpalain mo sila, O Diyos, sa kanilang tungkulin naman. A job that has no day off, Lord. Ang pagiging nanay, O Diyos, walang day off. At hindi, this is more than 8 hours, O God. Hallelujah. Lord, we honor your name, O God, para sa mga nanay na ito, Diyos, na binigyan mo ng mga kakayahan upang bumuo ng pamilya. Lord, I pray, O God, lahat ng sakripisyo nila ay mabibigyan ng reward, O God, in due time. We pray for good health. We pray for your peace, O God, to be all over their lives, O God, in the name of Jesus. We pray for good health, long life, Lord. Long chance to enjoy our mothers, O Lord. Father God, hallelujah. I-bless mo po siya, O God, at patuloy nga, Ama, na maranasan pa namin ang kanyang kanilang pagmamahal. At sa mga kapatid namin, Lord, sa mga nanay namin na kinuha mo na, O Diyos, Lord, they will never be forgotten. We will remember, Father God, na sila po, Panginoon, ay nakasama namin sa mahabang panahon at pinapupurihan ka namin, O Diyos, sa buhay nila na iyong pinahiram sa amin. So Lord, I pray, O God, alisin mo sa puso't isipan ng kalungkutan ang pangungilila at palitan mo, Ama, ng pasasalamat ng pagkilala sa iyong kabutihang loob sa pamagitan ng aming mga nanay. So, thank you, Father. Thank you, Jesus, for everything, Lord, that you're doing and continually doing in our lives. So, Lord, we trust in you, Lord. We entrust this day, the whole day, Lord, in the name of Jesus. And whoever, Lord, nakakadaman ng matinding depression, kalungkutan, anxiety, fear, Lord, in the name of Jesus, O God. Hallelujah. Buksan mo ang kanilang nadirimlan na isipan. At tunay nga, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na Ikaw, O Diyos, ang mag-encourage. Paalala mo ang iyong mga pangako, Father God. And Lord, dalangin ko, O Diyos, na sa pamamagitan ng mensaheng ito, Panginoon, Ikaw ay paparangalan at makilala ng lahat na nakaririnig, Panginoon. Lord, we pray for your Holy Spirit to be with us, O God, as the Holy Spirit teach us. Lord, explain to us, O God, your spiritual truth, O God, sa araw na ito. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, amen and amen. Sino bang matuwid sa harap ng Diyos? Minsan, pag nagbabahagi kami ng salita ng Diyos, sasabihin nila, hindi naman kami masamang tao. Bakit nyo kami babaginan ng salita ng Diyos? Yung iba nga dyan, mas masama pa sa amin eh. No? Yan ang karaniwang sagot ng mga tao pag kinakausap namin sila, na tunay nga iniisip nila that they are not the baddest person, hindi sila yung pinakamasamang tao. No? Sino ba talaga ang matuwid sa harap ng Diyos? Just because hindi ka nagnanakaw ay matuwid ka na? Dahil hindi ka nananakit ng kapwa ay matuwid ka na sa harapan ng Diyos? Let's check the Bible about this. No? Romans chapter 2 verse 1, the hypocrisy of the Jews, o yung mga Hudyo, yung pagiging ipokrita nila. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Praise God, hallelujah. So, ang tinutukoy dito ay ang mga Hudyo na ang pananaw nila sa kanila sarili na sila ay mas banal, na sila ay karapat-dapat na maligtas, no, kumpara sa ibang mga tao. Mga kapatid, sabi dito, no, at pinagmamalaki nila ang kanilang mga mabubuting gawa. James chapter 2 verse 10 says, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Ano ibig sabihin nito? If you committed yourself, hallelujah. If you committed yourself
to follow the law of the Lord. Kailangan, kung may 10 utos ang Diyos, dapat 10 ang susundin mo. At dapat sinusunod mo yan araw-araw. 365 and 1/4 days in a year. No? 24 hours a day. No? 7 days a week. Hindi ka pwede mag-fail sapagkat kapag nag-fail ka, lumabag ka na sa lahat. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, for all have sinned. So lahat ng tao ay nagkasala. No one is immune. Kaya nga sabi nga dito, we have no right to judge other people. Kung anong pamantayan mo sa paghuska sa tao, ay siya rin gagamitin sa iyo. Kaya sino ba yung mga taong matuwid sa harap ng Diyos? Sino ba yung mga taong mabubuti sa harap ng Diyos? So sinasagot yan ng Romans chapter 2, number 1. Yan yung may pananalig sa Diyos. So, unang-una, sila na tumanggap sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang kaligtasan ay bukas para sa lahat, Hudyo man o hindi. So, maging sa masama at sa mga mabubuting tao, bukas ang kaligtasan. Number 2, yung hindi humahatol sa kapwa, yun. Bakit sabi nga natin nakakalungkot isipin ng maraming tao ngayon, para lang patunayan na mabuti sila, ang gagawin nila, ibabaksak nila yung iba. Hindi ako katulad ng aming kapitbahay, hindi ako katulad ng ibang tao diyan, no? So, ikinukumpara niya, sinasabi, mas mabuti siya kumpara sa iba. Tandaan natin, sabi nga ng Romans chapter 2, verse 2, nalalaman nating makatarungan ng hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Karaniwan, nakikita natin ang pagkakamali ng iba, pero hindi natin nakikita ang sarili nating pagkakamali o kasalanan. Sabi nga nila, huwag mo akong hatol. Sabi nga, alam ko, ligtas ako, sasabihin nila. Bakit? Kasi mabuti akong tao. Tumutulong ako sa mahihirap at kung ano-ano. Sabi nga, may lumapit sa Panginoon na nagtanong kung paano siya maliligtas. So sinabi ng Panginoon, sundin mo ang mga utos. At ang tinuran niya ay yung ibang mga kautusan. No? So sabi niya, ginagawa ko na yan simula pa nung bata ako. So ano sinabi ng Panginoon? Sige, yung kayamanan mo, ipamigay mo. Nagulat yung nagtanong sa Panginoon at malungkot siyang umalis. Kahit nagagawa mong huwag pumatay, kahit nagagawa mong huwag magsinungaling, huwag magdakaw, ang unang utos pa rin, ibigin mo ang Diyos ang gigit sa lahat, maging sa kayamanan. Maaring hindi mo ninakaw yung asawa ng iba, hindi ka naging bastos o lapastangan sa mga magulang, pero si Lord ba ang number 1 mo? Kaya sabi nga natin, kung hindi mo masunod yung 10 kautusan, so ikaw ay nagkasala na. Galatians chapter 5 verse 4, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Sabi ng Galatians chapter 5, there's a big difference between pursuing obedience to the law and living by the law. Ano ibig sabihin nun? Susundin mo ang 10 utos kasi gusto mong maligtas. At iba naman yung sumusunod sa 10 utos ng Diyos upang malugod ang Panginoon. No? Kaya sabi nga natin, yung motibo mo ang magsasabi kung tama ka o mali. Kaya sabi nga natin sa oras na ito, wala po ni isang matuwid. Wala po ni isa.
Isa lamang ang walang kasalanan at yan ay ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng Lucas chapter 7 verse 39, isang halimbawa nito. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. So, yun ay isang takbo sa Lucas chapter 7. Sa isang babae na may lumapit sa Panginoon na puno ng pagsisisi. At sinabi ng Pariseyo, kung totoong propeta si Jesus Christ, alam niya na ang babaeng ito yung kasalanan. Mga kapatid, nakita natin yung tinatawag nating pag-uusga. Sabi nga natin, kahabagan natin ang mga taong naliligaw ng landas. Huwag husgahan. Huwag nating idiin sila sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila idiniin ng Panginoon sa kasalanan. Kundi ang pinadama niya ay ang kanyang pag-ibig at pagtanggap sa Kanya. The judgment of God is just. Katwiran, tapat ang hatol ng Diyos. Kaya sabi nga ho ng Romans chapter 2, verse 3, akala mo ba'y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? Yun ang nakakalungkot eh. Sa halip na lugurin natin ang Panginoon, ang ibang tao, tama na sa kanila yung kung may 10, hindi ikaw yung pinakamasama. Ikukumpara. So nakakalungkot. May mga tao na para maging malinis, kinakailangan mag-expose ng dumi ng iba, di ba? Lalo na sa politika. Grabe. Yan, sa totoo lang, pareho sila na may kasalanan. Kaya nga mga kapatid, kapag hindi maganda narinig mo sa isang tao patungkol sa ibang tao, then huwag mong paniwalaan yan. Wala siyang sariling buhay na maibahagi sa inyo. Thinking that you are lesser evil compared to others. So para sa iyo, para sa iba, you are lesser evil and God has reason to save you. So yun ang nakalulungkot. Hindi nila alam ang katotohanan. Romans chapter 2 verse 4, ang kabutihan ng Diyos. Hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa inyo. Kaya nga bawat araw na dinadagdag ng Diyos ay kabutihan niya. Bawat lakas na meron tayo ay galing sa kabutihan ng Diyos. At binibigyan niya tayo upang mapag-isip-isip natin na isa lang ang tunay na mabuti. Sino ang mabuti sa harapan ng Diyos? Sabi nga natin mga kapatid, ang ugat ng kasalanan ng tao ay ang pagtalikod niya sa Diyos. Ang kasalanan ni Adan ay sinuway niya, nilabag niya ang utos ng Diyos. At nakita natin dito sa chapter 1 ng Romans na dahil doon tinalikuran ng tao ang ating Diyos at sinamba ang nilalang kaysa sa lumalang. So yun na nakalulungkot isipin. Kaya mga kapatid, hallelujah. Pag ikaw hindi ka sumamba, pag hindi ka natutong magpasalamat, mag-testimony, magbigay ng karangalan publicly, I tell you, baka iba na ang Diyos mo. Wala kang dapat ikahiya sapagkat ang Diyos hindi nahiya na gumawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. Number 3, sino ba yung mga tao? Yung mga nagpaparangal sa Diyos. So sila yun. No? Kahit nakilala na nila ang Diyos, Romans chapter 1 verse 21, balikan natin. Siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, di pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sa halip na magpasalamat, sa halip na kilalanin ang tunay na Diyos na isang espiritu, walang laman, walang dugo, ayun
Sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Mga kapatid, pastor, si Jesus, di ba? Diyos siya. May laman at dugo siya, kapatid. Siya ang Diyos sa katawang tao para maging handog sa ating kasalanan. Kung wala siyang dugo at laman, ano ang kanyang ihahandog? Hallelujah. Romans chapter 2, verse 5. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Kaya nga, kapatid, huwag kang magturo, huwag kang mangusga, sapagkat mas mabilis ang pagpapatawad ng Diyos kaysa sa panghuhusga natin. Maaring tayo, husga natin ang tao, pero pinatawad na pala siya ng Diyos, hindi mo alam. Ngayon, nagkakasala ka. Sapagkat pag pinatawad ng Diyos ang tao, lahat ng kanyang nagawa ay wala na. Lahat ng masamang kasalanan ay wala na. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon inilalayo ng Diyos ang kasalanan natin. Wala na siyang planong alalahanin pa. Sabi nga, He forgive and He forget. Next, Romans 2:6, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa. Kung nagtanim ka na mabuti, aani ka na mabuti. Kung nagtanim ka ng kasamaan, sabi nga natin, maghihirap ka, mapapahamak ka. So, hallelujah. Hindi natin madadaya ang ating Diyos. Hallelujah. Number 4, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit ko nasabi ito? Sapagkat may mga taong naniniwala sa Diyos, pero hindi siya sinusunod. Sabi nga ng Panginoon, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Hallelujah. At ano ang kanyang mga utos? Mahalin mo siya ng higit sa lahat, ng buong puso, isip, at kaluluwa. At ano ang ikalawang utos? Mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hallelujah. So, kung nagagalit ka sa kapwa mo, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi ka nagpapatawad, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Matthew 16:27, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sa kanyang pagsunod, hallelujah, ay may gantimpala. At sa paglabag, pagsuway, ay may kaparusahan. Hallelujah. Hindi ibig sabihin, kaya tayo ligtas ay dahil sa gawa. Ang gawa ay bunga ng pananampalataya. Yung pananalig mo sa Panginoon ay nagbubunga ng mabuting gawa. Hindi tayo gumagawa ng mabuting gawa para maligtas. There is a big difference between that. Romans 2:7, ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Hallelujah for that. And next, sabi dito Romans chapter 2 verse 8, ang mga masasama naman, ano ang mangyayari sa kanila? Datapwat matinding galit at puot ang babaksak sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. So, totoo po yan mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Yung mga nagkukos ng pagkakabahabahagi. Kaya kapag tayo po ay hindi sumusunod sa patakaran ng gobyerno sa pagsusuot ng face mask, social distancing, at yung tinatawag nating hygiene, no? So, mga kapatid, yun ay nakalulungkot na sa halip pagsunod, pagsuway. Kaya nakakalungkot isipin, hindi naisip ng maraming tao na ang hindi pagsusuot ng face mask at face shield at
social distancing. Iniisip nila, ipinabamalita pa nila ang human rights abuse ng gobyernong ito dahil hinuli sila. Katulad nga kahapon, nasabi nga ng isang leader ng mga jeepney drivers, kakaawa ang mga jeepney drivers. Totoo po, hindi sila kumikita. Totoo po yun. Pero sabi nga, nahuhuli na ang masakit. Kumikita sila ng 200. Pag nahuli pa sila, magpe-penalty pa sila. Kasabi, hindi, sabi nga natin, kaya natin pinapatupad yun upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kung sumunod tayo, wala tayong problema sa pamunuan. So, hallelujah. Yan po ay isang halimbawa, no? Pag may nagsabi sa inyo na huwag kayong magpabakuna, kapatid, anong pruweba niya na ang bakuna ay masama? Sa tingin niya ba ang Diyos ay hindi kumikilos para tayo ay palayain sa pandemyang ito? Na baka ang nais lang ng Panginoon ay makita tayo nagkakaisa at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi nagtuturo kung sino ang pinanggalingan ng virus. Hallelujah. Matthew 7:22, pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami, nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. Pero sasagot ni Lord, hindi ko kayo kilala. Amen? So, sino ang mga tao na matuwid sa kanyang harapan? E di ang mga sumusunod sa kanya, nananalig sa kanya, mga tumanggap sa kanya. Romans chapter 2 verse 9, at sa mga taong masama na matigas ang ulo at ayaw magpasakop, ang sabi dito, paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Walang pinag-iba ang mga Hudyo at mga Griego kung paano ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang sabi dito, ang kasalanan at paghatol naman ay para sa lahat din. Nagkakasala. Hudyo man o hindi. Hallelujah. Chapter 2 verse 10, ang mga gumagawa ng mabuti, ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Maliwanag ang bunga ng kasamaan at ang bunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Romans chapter 2 verse 11, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Mahirap ka man, mayaman ka man, iisa tayo sa harapan ng Panginoon at welcome tayo na papasukin siya sa ating buhay. Hallelujah. Praise God. Verse 12, ang lahat ay hahatulan. Ang lahat na nagkakasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan ng di batay sa kautusan. At ang lahat na nagkakasala ng saklaw ng kautusan ay hahatulan batay saan? Sa kautusan. So kahit kahit ang isang bayan na hindi pa naabot na salita ng Diyos, ang paraan ng paghatol sa kanila ay hindi ayon sa kautusan. Pero sa mga bayan na nakarinig na salita ng Diyos, hahatulan sila ayon sa kautusan. Kaya nga sabi nga, ang Diyos ay makatwiran, ang Diyos ay patas sa lahat. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Next, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang pawawalang sala ng Diyos. So mga kapatid, katulad na sinabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. No? Sabi nga natin, tama iyon. Pakita mo ang pananampalataya mo sa pamagitan ng gawa. Romans 1:16 says, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek.
Huwag niyo kakalimutan ang tatlong attitude natin dapat sa mabuting balita. Number 1, we are obligated to share it to others. Number 2, hallelujah, very eager. Talagang andun yung kagalakan, yung kasiyahan na magbahagi ng salita ng Diyos. And number 3, huwag mo ikahiya ang mabuting balita. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay bunga ng pananampalataya. Kaya kung ikay mananampalataya, natural lamang na susunod ka sa kalooban ng Diyos. Verse 14, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. Kaya nga, kahit sabi, ano ba pinagkaiba ng mga nakikinig sa salita ng Diyos at hindi isinasagawa? Sa mga tao na hindi nakaririnig na salita ng Diyos, pero isinasagawa nila nang di nila nalalaman ang kalooban ng Diyos. So, mas matindi yun, no? Bago pa man nila narinig yung salita ng Diyos, ginagawa na nila yung kabutihan na yon. Sapagkat ang lahat ay nilikha ng Diyos. At ang Diyos ay mabuti, so ang kanyang nilikha ay mabuti. Kung hindi sinira ng kasalanan. Kaya sabi dito, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. Another thing, makatarungan ng Diyos, na sabi nga natin, kahit tayo sa mundong ito, nagpapaalala at meron tayo sa ating katawan na magpapaalala kung ano mabuti at masama. Ipinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatunayan din ito ng kanilang budhi, yung konsensya, sapagkat kuminsan sila ay sinusumbatan at kuminsan na may pinagtatanggol sila ng kanilang isipan. When you make a decision, kapag gumawa ka ng isang desisyon, paano malalaman na kalooban niya ng Diyos? Siyempre, naturally speaking, meron kang peace of God, may kapayapaan ka. Kung may agam-agam ka, may pagdududa ka, then may problema ka. Hallelujah. Mga kapatid, manalig tayo sa Diyos. Huwag tayo maniwala sa iba na ang pagsunod, ang pananalig sa Diyos ay, sabi nga natin, ay kalayaan para sumuway sa kautusan ng gobyernong ito. Ano ibig sabihin nito? Sasabihin ng iba, alam niyo may mga Kristiyano nga totoo. May mga Kristiyano nagsasabi, pag kayo ay nagpabakuna, pag kayo ay nagsuot ng face mask, wala kayong pananalig sa Diyos sa gumagawa ng himala. Kapatid, hallelujah. Ang pananalig namin ay pinakikita sa pamagitan ng pagpapasakop namin sa authority, sa kapangyarihan na binigay ng Diyos sa gobyernong ito. At hindi utos ang Diyos na labagin namin ang pinapatupad ng gobyerno. Hallelujah. So sabi nga natin, pakita niyo sa amin ang faith niyo at papakita namin sa inyo ang bunga ng aming pananampalataya. Sino ba ang matuwid sa harapan ng Diyos? Ulitin natin, kasama ka ba dito? May pananalig ka ba sa Diyos? Number 2, hindi ka ba humahatol sa iyong kapwa? Number 3, pinararangalan at pinasasalamatan mo ba ang Diyos? Sinasamba mo ba siya? Number 4, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng huling talata, ayon sa mabuting balita na aking pinangangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao ay hatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi ko nga sa mga estudyante ko pag nagpapa-exam ako, malalaman ko na nangopya kayo o nandaya kayo. Sabi ng mga estudyante ko, tanong nila, paano sir? Pag di ko kayo nakita sa langit. Naintindihan nyo? Maaring naitago mo ang kasalanan sa harap ng tao.
Pero ang paghahatol ng Diyos ay makatarungan. Maaring matuwid tayo sa harapan ng tao, pero sa harapan ng Diyos, puno tayo ng dugo. Di bali na maraming sinasabi ang tao laban sa atin, dahil sa ating pananampalataya, kesa naman sa harapan ng Diyos, hindi tayo kalugod-lugod. Nakita nyo ang kabutihan ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. At ang puot na nanatili sa bawat sumusuway at tumalabag. James chapter 2 verse 13, walang habag, nahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabag ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya kapatid, ang kaligtasan ay bukas sa lahat ng nananalig at nakikinig sa Kanyang salita. Ang Panginoon ay tapat kung humatol. At sa mga anak niya, hindi ka nahatulan ng Diyos sapagkat nakipag-isa ka na kay Kristo. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon sa Kanyang mabuti at makapangyarihang salita. Hallelujah! Tayo po'y manalangin, aming Ama. Patuloy nga, O Diyos, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at iutos mo sa iyong mga anghel na ingatan, gabayan, Panginoon, samahan ang iyong mga anak at ilayo sila sa lahat ng gawa ng kaaway. Alisin mo ang pangamba, alisin mo ang takot, lalo na sa COVID-19. Palitan mo ng pananalig, pagtitiwala sa iyo, pagmamahal sa iyo, pagsamba at pagpupuri sa iyo, paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagkakataon na makapagbahagi sa mga kaluluwa na hinahanap ka. O Diyos, marami ka pang anak na wala pa sa kawan mo. At kapag ang mabuting balita ay naipahayag na sa lahat, sa buong mundo, nalalapit na ang wakas, nalalapit na ang pagbabalik mo. Kaya, O Diyos, ituon namin ang aming puso at isipan sa pangako mong pagbabalik. Maging tapat kami, magsipag kami, at huwag mo pong hayaan na manlamig kami sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Salamat po na marami. Ingatan mo po ang aming mga frontliners, doctors, nurses, medical staff, Panginoon, sa mga ospital na lumalaban ngayon para sa mga infected ng COVID-19. So Lord, we pray, Lord, there is a reward more than any financial benefits that they can receive in this world. I pray, O God, hallelujah, bigyan mo sila ng reward, O Diyos. Maging Panginoon ang pamilya ng mga infected, Lord, palakasin mo ang loob nila. Maging yung mga infected, O God, dalayan po namin na maramdaman nila ang pag-ibig mo. Salamat po ng marami. And we also pray, Lord, sa mga walang trabaho na magkaroon na sila ng trabaho. At dalayan din po namin, O Diyos, sa mga may problema, sa mag-asawa. Lord, ikaw ang bumuo at ikaw rin ang magme-maintain, sustain ng relationship. Dalayan namin ang aming mga anak ay lumaki na may banal na takot sa iyo at pagpapasakop sa kanilang magulang.